Mama mo, kumakain ng kalapate. Mama mo, kalapating mababa ang lipad. Kasi ma'am, Maganda ka nga. Presentable ka nga sa paningin ng iba. Wala naman laman ang utak mo. kinanda mong panloob. Panloob lang ng bahay. Kaya huwag kang lalabas. Ito si Mimi, ang maarting classmate ni Mima. Ito naman si Jazz, ang nonchalant sa classroom. Ito naman si Jocelyn, ang kutuhing kaibigan ni Mima. At ako si Mima, ang pet peeve sa classroom. Ouch! Dito mo tinatapon yung mahal mo. Sorry. Ang ganda ng hair ko, no? Lalo ko ng ganda-gandahan. Pero may paka ng ipis sa ilong mo. Hindi ka ate nakaipit ngayon, Mima. Hindi mo magaya yung ipit ko. Pangit ka kasi. May kuto ka. Sama ka kasi nasama dito eh. Babaeng to, lagi nagmamaganda. Good morning, class! Uy, si ma'am nandiyan na. Hi, ma'am. Kay sisigla naman ng mga estudyante ko. Mukhang makakasagot na naman kayo sa debate natin ngayon. Magdedebate kami? Ay nako, tanungin niyo kung kaya niya makakapag-debate sa akin. Baka kasi dumugo ang ilong nito. Naku, ma'am. Parang hindi ko talaga kayang kalaban to kasi wala naman yung ulo nito. Ikaw nga, puro pagmamagad lang ginagawa mo. Mimi at Mima, kayo ang magtutunggali. Paano nyo didepensahan ang pagiging maganda at matalino? Simulan ninyo. Hindi mo pwedeng piliin ang pagiging maganda. Kasi wala ka naman nun. Alam mo kung saan ka dapat lumugar, Mima. Ma'am, I will choose being beautiful. Pipiliin ko po ang pagiging maganda. Kasi alam niyo, ma'am, kapag maganda ka, magiging presentable ka sa mga tao. Hindi ka tulad nito. Ganito ba ang definition ng pagiging maganda? Nakasandong itim. Lagi makipagsapakan. My God! Thank you. Maganda ka nga. Presentable ka nga sa paningin ng iba. Wala naman laman ang utak mo. Kinakain ng uod. Babae ko. Mima. Alam mo, kapag nakagraduate na tayo, baka hindi mo magamit yung katalinuhan mo. Kasi kapag nag-apply ako ng trabaho, ang unang titignan, physical appearance. Mimi. Sinasabi mo, physical appearance. Yung attitude mo naman, hindi naman kagandahan. Paano ka pakikisama ng mga kasama mo? May makakasama ka dyan, parang tagapagmana ng kumpanya. Mima. Alam mo, hindi mo talaga madedescribe ang pagiging matalino. Kasi wala ka naman nun eh. Bukod sa hindi ka na maganda, hindi ka pa matalino, hindi ko na alam kung saan ka ba dapat lumugar, Mima. Kawawa ka naman. Aray ko! Babaeng to, inangkin mo na lahat. Matalino ka nga. Maganda ka nga. Pero parang nakalimutan mo ata mag-toothbrush sa sobrang katalinuhan mo. Kasi ma'am, dalawa po kasi yung basihan ng pagiging maganda. Isang gandang panloob at isang gandang panlabas. Yung ganda kong panglabas, ako yon. Yung ganda mong panloob,
panloob lang ng bahay. Kaya huwag kang lalabas. Hoy, Mimi. Okay lang na ang ganda ko ay pangloob ng bahay. At isa ko, meron akong kagandahang loob. Ikaw, maganda ka nga, pero wala ka namang kagandahang loob, kaya maraming nagagalit sa'yo. Mima! Bakit, Mimi? Pag lumabas ka ba ng bahay nyo at inabangan ka sa kanto, may magagawa ba yung ganda mo? Di ba wala? Kaya piliin mo yung kinakalaban mo, ha? Bakit po? Mima. Ma'am, dapat i-announce nyo na kung sino yung nanalo sa amin kasi alam ko naman ako ang mananalo sa debating to kasi wala naman ulo nito eh. Ay, naku! Ano ba mga pinagsasagot ninyo? Isa pa! Dapat ba hawakan ng nanay ang pera ng bata? O hindi dapat hawakan ng nanay ang pera ng bata? Para po sa akin, ma'am, hindi dapat kunin ng nanay yung pera ng bata. Kasi unang-una sa lahat, pinaghirapan po ng bata yung kung kanina-kanina niya po hiningi yun. Kaya dapat po hindi talaga kunin ng nanay yung pera ng bata. Tama. Perfect. No. Alam niyo po ba, ma'am? Dapat talaga hinahawakan ng mga nanay ang pera ng mga bata. Lalo na kung hindi pa sila marunong humawak nito. Kagaya nito. Yung kasi yung iba dyan, may pambiling milk tea. Tapos, ipapainggit sa iba. Tapos, wala namang pambiling papel. Para po sa akin, ma'am, katulad po ng akin. Pag pera ko. Hindi ko naman po kailangan obligayin yung sarili ko na ibigay po sa nanay ko. Kasi pangiinom ka pa po yun. Ewan ko po dyan sa iba. Feeling relatable, hindi naman nakaka-relate. Paano kasi wala namang pera, para namang baon. Mima! Baka Mima yan. Alam niyo, ma'am, dapat talagang hawakan ng mga nanay mga pera nila. Ng mga anak nila. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ganitong mga gastador, hindi mo ba hawakan yung mga pera nila? Naku, kung ako pa nga yung nanay, ma'am, tapos ito yung anak ko, ay kukunin ko yung pera. Kasi gastador to. Gitera pa. Gusto kung anong merong classmate niya, meron din siya. Kaya, hindi maganda, ma'am. Ang boring naman ng kalaban niya ito. Ate nito, palibasa kasi, mama mo walang pera. Hindi pera. Mama mo, sugalera. Mama mo may pasugalan. Mama mo, pink. Mama mo blue. Mama mo, kumakain ng kalapate. Mama mo kalapating mababa ang lipad. Ay! Mama! Mama mo pink! Mama mo blue! Aboy, ang galing yung dalawa! Lalo ka na, Mimi! Lalo ka na, Mima! Kayong dalawa? Bagsak na naman sa klase ko! Ulitin niyo! Bagsak na naman ako na eh! Nadamay na naman ako sa katangahan mo!